naka full battle gear ka, laglag talaga ang kung anong dapat malaglag sa'yo pag dahil siyempre kita nila yung buwan. Totoo nga yun ang sabi ni Sir Hadi. Magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. So, police to population ratio namin is 1:5,500. Isang pulis, ang dapat niyang bantayan na tao is 5,500 ang isa. So, sobra-sobra na po ang dapat lang is 1:500. Mga kagaya nyo na grupo na tumutulong sa amin. At nagpapasalamat ako. Actually, hindi lang ito yung mga kuwan dahil nung pandemic nga, marami akong nakasamang kabalikat dito na na-assign dyan sa boundary. Nagdu-duty dyan sa boundary ng Bacoor at saka Las Piñas. Hindi naman bago sa akin itong kabalikat na to dahil sabi ko nga, nakasama ko na sila sa duty dyan sa boundary and nakita ko naman yung magandang samahan na meron dyan. Tama nga yung sabi ni Sir Hadi na kailangan magmahalan, magtulungan dahil sabi ko nga hindi namin kakayanin ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ng tulong nyo. Lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dito sa ating nasasakupan. So, ang pagtulong natin sa kapwa, yun ang unang-una nating isa-isip na hindi tayo tumutulong dahil may hiningi tayo or may inaantay tayong kapalit. Gumagawa tayo ng tama para sa ating kapwa. Nakikiusap lang ako sa inyo na ang kabalikat is wag nyo sanang gagamitin as wag nyo gagamitin na lisensya or para makaiwas sa isang violation. Sabi ko ni Sir Hadi na lahat naman daw ng may violation is matitikitan. Pero nasa sa akin pa rin yun kung pagbibigyan ko kayo or basta sa akin lang tayo ang mag-isa na tayo maging modelo, ipakita natin na tayo ay nagtatrabaho ng maayos at huwag tayo maabuso kung ano man ang grupo na kinabibilangan natin. Unang-una, nais kong magpasalamat kay Founder Hadi Bakakal ng may bahay. Salamat sa pag-ibigay sa akin dito sa inyong meeting. Natuwa naman ako dahil na-promote na agad ako sa ating rango. Actually, police captain pa lang ako. Sana, in God's grace, the next year, po-promote ako for video. Wow! So, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako si Police Captain Robert Kujamat, ang newly designated as commander ng Talon Substation. Tama nga po yung sabi ni President, Founder Hadi na ang hawak ko ay 4 na barangay, ang Talon 1, Talon 2, Talon 4 at saka Talon 5. So, malaking responsibilidad ang nakaatang sa akin dahil 4 na barangay ang hawak ko. So, pumasok ako ng 2007. Actually, 2007 ako. Kaya ako na-relate din sa kwento ni Sir Hadi dahil I was also assigned at Mindanao for 1.5 years. Nung dati po ako sa Special Action Force noong 2007 hanggang 2013. So naisan ako ng Mindanao 2012 hanggang nalipat ako ng Metro Manila ng 2014 na. So alam ko yung sinasabi niya na pag naka full battle gear ka, laglag talaga ang kung anong dapat malaglag sa'yo pag dahil siyempre kita nila yung buwan. Totoo nga yun ang sabi ni Sir Hadi. So maraming salamat sa inyo sa pag-imbita nyo sa akin.
Actually, na-con ko yung tatlong M na sinabi ni Sir Hadi. Yung, ano yung M? Unang M? Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. So, dito, alam nyo naman, ang pulis natin dito, ang police to population ratio namin is 1:5,500. Isang pulis, ang dapat niyang bantayan na tao is 5,500 ang isa. So, sobra-sobra na po ang dapat lang is 1:500. So, hindi po namin kakayanan yun na pantayan, but of course, pinipilit naman natin na mapanatili ang kaayusan dito. Kaya sa aming nasasakupan. But of course, hindi lang namin ito makakaya ng walang suporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga force multiplier, sa mga kagaya nyo na grupo na tumutulong sa amin. At nagpapasalamat ako. Actually, hindi lang ito yung mga kuwan dahil nung pandemic nga, marami akong nakasamang kabalikat dito na na-assign dyan sa boundary. Sila, marami akong kasama rito dati na nagjo-duty dyan sa boundary. Boundary ng Bacoor at saka Las Piñas. Sila yung mga kasama ko rin dati. Hindi naman bago sa akin itong kabalikat na to dahil sabi ko nga, nakasama ko na sila sa duty dyan sa boundary and nakita ko naman yung magandang samahan. Kaya lang of course sabi ko sa police, lagi namin sinasabi sa mga kung ano man mga force multiplier, mga samahan na meron dyan. Tama nga yung sabi ni Sir Hadi na kailangan magmahalan, magtulungan dahil sabi ko hindi namin kakayanin ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ng tulong nyo. Lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dito sa ating nasasakupan. So, marami pang mga force multiplier na lumalapit sa akin dahil sabi ko, kailangan namin kayo, kailangan namin. Hindi, sabi ko, ang lahat ng pupunta sa akin doon na nagpapakilala na, sir, gusto namin ganito, tumulong, gusto namin, sige, bigyan niyo ako ng magandang kuwan para sasamahan ko kayo. Mayroon pa yung isa, yung Karancho, Cavite, Karancho, lumapit din sa akin yun nung nakaraan. Kinausap ko din, sir. Sabi niya, pwede rin kaming tumulong sa ganito. Sabi ko, well and good ka ko. Wala naman akong against sa mga gun. Basta, ang lagi nating tandaan, ang pagtulong natin sa kapwa, yun ang unang-una nating isa-isip na hindi tayo tumutulong dahil may hiningi tayo or may inaantay tayong kapalit. Yan lang dahil gumagawa tayo ng tama para sa ating kapwa. Isa rin dahil ito rin ang pagkakataon na first time na makausap ko yung mga ibang mga member ng kabalikat. And I would like to gusto ko lang sabihin sa inyo na kasi mostly yan ang nagiging problema last year. Itong mga kasi ibang kabalikat, hindi ko nila lahat. Kaya lang, sinasabi ko isuot sa inyo para maiwasan na natin na magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Nakikiusap lang ako sa inyo na ang kabalikat is wag nyo sanang gagamitin as wag nyo gagamitin na lisensya or para makaiwas sa isang violation. Dahil alam nyo, ginagamit namin yung pag nag-checkpoint kami dyan, may mga nasisita kaming ibang mga kabalikat, ang pinapakita lang sa akin, ID. O wala namang problema sa akin no, pag nag-iusap ng maayos, pag nasa emergency or whatsoever. Pero wag lang yung ganun na maraming tao, papakitaan na agad ako ng ID. Makiusap ko yung maayos, sabihin nyo, sir, pasensya na, dito lang muna ito. Wala naman problema sa akin yun. Actually, marami na rin ako napagbibigyan na kabalikat dahil nasabi, naiwan yung ganito, naiwan yung lisensya, nagmamadali. Huwag lang yung on the spot na maraming mga sibilyan. Kasi ang magiging impact niyan is kami, tatanungin yan, magka-question yan. Tatanungin sa amin, sir, bakit yun pinagbigyan nyo? Bakit kami hindi? So, di ba, may discrimination ang magiging kuano. So, at saka sabi ko ni Sir Hadi na lahat naman daw ng may violation is matitikitan. Pero, nasa sa akin pa rin yun.
kung pagbibigyan ko kayo or ano. Basta sa akin lang, tayo ang sana tayo maging modelo, ipakita natin na tayo ay nagtatrabaho ng maayos at huwag tayo maabuso kung ano man ang grupo na kinabibilangan natin. Yun lamang po at maraming salamat. Hello, ang follow-up lang po, no? Alam niyo, kailan lang yung tumawag si Major. Sabi niya, nandito sabi niya, apo mo, nahuli. Ang violation niya. Ano ba yung violation niya? Walang lisensya. Ano gagawin natin? Sabi ko, tikitan mo. Tikitan mo. Tapos naalala ko, wala palang trabaho. Tapos nang natiketan niya. Sir, natiketan na ba? Oo, sabi mo, tikitan mo eh. Apo ko yun pinsan mo ko ang tatay niya. Gustong ipaabot ng ating founding chairman na pagka may violation, huwag na pong gumamit ng padrino. Kaya responsibilidad po yan ng riders na pagka lumabas ng bahay, kompleto dapat po ng papel at kailangan mag-helmet. Sumunod po tayo sa batas trapiko at huwag pong gamitin ang ating pagkakabalikat member or officers para po maabuswelto tayo doon sa nasabing violation. Kasi dapat maging model po tayo sa community. Hindi po tayo magiging isang dahilan na maaring isang tao lang po ang gumawa ng violation na yan at nakikitaan po tayo ng pagkakamali. Makakasira po yan ng buong samahan. May pagkuhan ay sigurado, sabi ko, pwede mo na firingin sa harapan ko.